Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang round number 3 game ng ating kababayang candidate Grandmaster Daniel Quezon. Ang kaharap niya kahapon ay si International Master Vantika. Ito po ay woman player pero ang titulo ay IM ng lalaki kaya hindi rin easy ito, mabigat ito lalo na taga-India na talagang ang chess sa kanila ay karir na karir. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing after round number 3. Ang ginawa ni IM Denden nag-E4, E6 si Vantika, French defense ang ginamit, D4, D5, Tarrasch variation naman ang ginamit ng ating pambato. At nag-C5, capture sa D5, Queen takes D5, at nagde-develop lang talaga ng knight. Pinababayaan talagang makapture ang D4, yan talaga ang theory ng opening na to. Lalabas ang bishop, develop with tempo, Queen D6, castle, ang bilis ng development ng puti, Knight F6, Knight B3, ayan na, para babawiin na at pinapabawi naman talaga ng black yan. Tanong, papaano kung E5 ang ipang depensa? Nako, paano mababawi yan? Meron kasing rook E1, ayun o. O di magda Knight C6, magbi-bishop F4. Sa madaling sabi, kapag naka E5 na, delikado yan. Babagsak yan mga kamatyas. Mapapahamak ng lubos ang black dyan. Okay? Kaya dito, pinababayaan na lang yan na ipabawi. Basta ang importante sa black, makadevelop. O, tama naman ang approach dito ni Vantika. Nag C3, castle, Queen F3. Yan talaga ang linya para i-delay or ma-delay ang development ng queen side ng black. Hindi basta-basta makaangat para makadevelop dahil may kain sa B7. Nag-E5. O, bookline pa rin pero medyo rare itong line na to. No? Usually, bumababa yan. Queen C7 lang eh. Tapos A6. Knight D7. Yan ang top 3 lines pero itong E5 pang-apat. Tingnan natin. Baka naman may bagong tirada dito si Vantika. Knight F5 pumasok, capture, at nag-Queen C7, tineret ang bishop, Bishop B3. Yun nga lang, pabor ito sa puti para sa akin kasi Bishop pair ang natira dito kay Denden. Bishop pair yan. Nag-A5 para mag-A4, in-A4 para pigilan, Rook A6, okay, develop lang, control the 6th rank, Bishop E3, Bishop C5. Ayun, para naman mawala ang pagka-bishop pair, talagang hahantingin yan ng black na ma-exchange ang isa sa mga bishop. Nag-bishop C4, threat muna sa tore, Rook B6. Ayun, teka muna mga kamatyas, no? Sa usapan pong nobility, Bishop C4 ang nobility nang galing po sa ating pambato. Dahil ayon sa huling na italang record, sinimplihan lang ng capture yan, capture. Tapos Rook FE1. Okay? Pero halos equal pa rin ang evaluation. Balik tayo sa novelty ni IM Denden. Rook B6, kinapture, takes, and nag-B3. Okay? So, nandyan pa rin ang bishop. Bishop versus knight, no? Sa bishop ako dyan. Napakalakas ng bishop eh. King G7, Rook AD1, syempre, develop the rooks towards the center. Queen E3. Ano purpose ng Queen E3? Maaaring baka mag F4 mamaya. At mapigilan yung Knight D7. Ayun. Nag-Rook C6. Dito kasi mga kamatyas baka mamaya makamaneuver kasi yung Knight papunta sa C5. So pag nag-Knight D7, nakaabang ang puti, kakapturin lang yun. No? Mabibitin yung tore. Grabe yung Queen E3 ni Denden. No? Silent pero malaman. Nag-Rook C6. Nakaambang kakapture sa bishop. Rook D2. O kumbaga sa isip ni Denden, bahala ka. Kakapturein mo ba yan? Sige nga. O, at nag-Rook C8. Triple na patong. O, hindi ka pa ba natatakot dyan, Den? Hindi. At nag-Rook F8. Naninindak lang pala eh, no? Kasi dito mga kamatyas, kung kakapturein ang bishop, takes. Wala eh, wala naman eh. Oh, lalabas, sindakin lang. Sinindak lang si Barbara. Alam niyo ba yung pelikulang yon? Sindakin si Barbara. Oh, naninindak lang mga kamatyas. Kaya, hindi uubra yan. Nakakatuwa. Pag Rook C6, Rook C8, nag-Rook F8. Bumalik lang. Bakit? Baka mamaya matirahan ng ganon?
O, sige, tingnan natin. Nag-aabang-abang lang, ano? Nag-rook E1, threat sa pawn E5, rook C5 depensa, at nag-queen G3. Queen G3, ano purpose? Baka yung tore, ipapatong naman, triple battery naman para i-pressure ang E5. Nag-rook H8. Malalim yung positional play niyo. Nag-aabang na lang talaga dito, black, no? Abang na lang eh. Queen D3, rook C6. Abang na lang eh. Ano ba gagawin mo? Paikot-ikot, di tabla. O, tingin ko okay lang sa black kung tabla eh. Rook E3, rook C8. Abang-abang na lang oh. Queen E2, rook C5. Ayan, para depensahan. Rook D3, rook C6. Queen D1, triple battery. Papasok doon. Queen B6. Ano idea? Magda knight E4, mga ganon. Okay, may pressure. At nag-rook E3 para hindi makatalon ang knight. Queen C7. Rook D3. Rook F8. Queen E2, threat ulit. E4, pinush na. And nag-rook D4. Bakit hindi inulit dito ni Vantika yung rook C5 niya lagi? Ano meron dyan? Pag nag-rook C5, pwede pa naman eh. Pwede pa naman to. Lagi nga niyang ginagawa kanina yan eh, di ba? Tuwing ina-atake ang E5. Kasi parang hindi ko type yung E4 eh. O pag rook D4, ang ganda ng puti eh. Tapos kahit pa paano yung diagonal, di ba? Rook D8, kinapture na, capture, and nag-F3. Ayun. Break na talaga. Pero hindi sumang-ayon ng computer engine sa F3. Rook D6 lang daw ang tira. Ay, oo nga, no? May pasok rook D2. Pag kinapture ito, rook D1 check. Pag pumunta dito, may knight takes E4. Rook takes E4, queen D6. Oo, may ganun. Pag nag-G3, rook D2, queenless. Pag nag-rook E5 naman, may F6. Aray, nakabitay ang tore sa E5. Yun may ganun. Pero, kinapture yung F3 eh. Queen takes F3, rook D6, pinakapture yung B7, kinagat nga ni Denden, rook D1 check, king F2 dyan ang takbo, queen D2 check, bishop E2, may mga check sa ilalim king F3, kakatakot yung pinasok ni Denden, no? Gusto niyang pilitin eh, no? Knight D7, ayun. Wala bang mga check-check? Wala pa namang check eh, kaso nakakatakot eh. Queen E4, ayan, and Queen D6, yun lang. Namali na ng continuation si Vantika. Okay, at ang tama raw po dito ay Knight F6 lamang. Equal naman eh. Tapos ang gagawin, Queen D4. Base sa engine sa continuation. Tapos magku-Queen C2 and Queen E5. Medyo magulo pa. Tapos mag-H4. Magulo pa. Ang maganda nito sa black kasi nakaangat yung king ng puti. Medyo may panganib pa rin yan, hindi biro, no? Kasi baka mamaya mag-rook dito, mga ganun-ganun. May pressure pa rin eh. Nakaangat kasi yung king eh. Balik tayo. Nag-queen D6, queen F4. Ayun, nakipag-capture na, yun lang. Pinasok ang endgame. Maling decision po yung pagpasok sa endgame. Dapat knight B6, rook D3 daw dapat ang tira, rook D3. Pag chumek dito, king E5 papasok. Pag kinapture yan, double pawn, pero ang delikado dyan yung pass pawn. Delikado na yan. So nag-rook E5, threat yung pawn A5, rook C1, counter threat, rook takes A5. Bad move, dapat daw ay bishop A6. Paano kung capturein ito? Saka pa lang ka-capture doon. Pag kinapture ito, may rook B5. Sisimplihan lang. Endgame technique. Pag kinapture, bishop takes B5, then may outside pass pawn. Very easy to win. Yun ang mga simplihan sa endgame, mga kamatsas. Balik tayo. Pero nag-rook takes A5, rook takes C3 naman. Bad move. Dapat daw ay capturing muna yung bishop, and saka pa lang mag-rook takes. Tapos mag-rook C5, H4. Pero winning pa rin ang puti dito, I believe. Ang taas ang evaluation bar. So pag rook takes C3, rook C5, kinapture na, capture, rook A3, A5. King F6, check, king E7, A6. King D7, rook F6, king E7, and rook B6 para timing, no? Tempo. Rook A4, king E5. At nag-rook A5 check. Ayun. Dito kasi kung kakapturein ang pawn sa C4, may rook B7 check, king F8 and A7. Tapos kagad ang laban. Kasi kung mag-rook A4 man, may check,
then timing para makapag-promote ng pawn. Okay? So, kaya ginawa dito, chumek na lang, King D4, G5, C5, G4, King D5, F5, ayun, at Rook B7, checking F6, and A7, F4, ayun, para makapanggulo ng makapag-produce ng pass pawn, pero mas mabilis ang sa puti. King F5, C6, Rook A6, and King C5, King E6, nag C7, King D7, ayun, dito mga kamatsas, sige po. Ano kaya ang best move na binitawan dito ni IM Denden? So, white to play and win. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats na nakakita. C8, Queen, sacrifice, capture, may Rook B8 check para maihatid yung pawn at makapag-promote. Obligadong capturein. Nag-King E6. May pag-asa pa rin na titira, pero pag King D4, resign na po ang black. Kasi wala na eh. Kung mag King F5 man yan, very easy. Kahit i-check na lang yan, King G5 and King E4. Makukuha na yung mga pawns na yan. Okay. Panalo po ang ating kababayan. Congratulations, candidate Grandmaster Daniel Quezon. Nakita ko yung kanyang rating gain. 4.4 ang nadagdag. Kung siya po ay 2457 plus 4 na lang, no? Magiging 2461. Okay? So, kailangan niyang maabot ang 2,500 para ibigay na sa kanya ang kakumpletuhan ng pagiging Grandmaster, mga kamatsas. Yan ang kailangan na lang niya. Rating na lang. Malapit na yan, mga kamatsas. At ang susunod niyang kalaban sa round number 4, mabigat na naman, Super Grandmaster Amin Basim. Mabigat. Taga UAE yata yun eh. O, Super GM din yon. Yan ang aabangan natin mamaya, mga kamatsas, sa kanilang bakbakan. Okay. Mabigatan ng tira dito. Long game. Okay, at para sa standing, silipin natin ang kakumpletuhan. Sino ba ang nangunguna dito sa torneyong ito? Si Nodirbek Yakubwev. Ayan, ka-teammate ito ni Abdusatorov eh. Volodar Murzin, taga Russia. O, malalakas. O, perfect. 3 out of 3. O, Predke, si Giharo, yung tumalo kay IM Denden, 2.5 points. Mintabata Bay, ayan po. At so far, ay si IM Denden ang highest pointer sa Pinoy. With 2 points. Siya ay pang number 57. At sino pa ba yung iba pang mga kababayan natin? Silipin ko lang, mga kamatsas. Silipin natin. At ayun, si FM Jetro Aquino, 1.5 points. Ano nangyari sa game niya kahapon? Panalo siya kay Paulina Darini, Grandmaster. Ang tinalo niya, mga kamatsas. Aba, kailangang i-analyze natin ito. Silipin natin to, mga kamatsas. Pasadahan natin mamaya. Very proud tayo na Pinoy, FIDE Master, pinisak ang Grandmaster ng Iran yata to eh. Taga saan ito? Iran nga. O, i-analyze natin yan mamaya, mga kamatsas. Congrats, FIDE Master Jetro Dino Aquino. Aba, galing ah. Tingnan natin mamaya, no? At IM Consyo. Ayun, 1 point. At IM Richelu Salcedo, 1 point din, mga kamatsas. Sila lang yata yung mga Pinoy na sumali dito. Bali, 4 sila, no? Sa malakas ang 217, almost all titled players ito, mga kamatsas. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa ating mga susunod pang chess updates.